Maayong udto mga kapaglaom, amo mga pagabi-abi kaninyo din sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa iniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Karong Nobyembre 15, tuig 2025, among ihatod diya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan ug nagdalawg na kong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kaninyong kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magadala kanato sa pagdaig sa atong Ginoo. Kaninyong ubos nga igsoon, Makardayhang. Atong sutaon mga kasamtangang isyu o gilisgutanan diin ang gugma sa Diyos magpatig-ibabaw. O ang matag sugilanon nagdala og buhing paglaom. Kaninyong kapaglaom, Miguel Ayasha Dumankas. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan nini nga simana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Uluhan sa mga balita. Hope Channel South Philippines gipasidunggan atol sa SSD Annual Council sa dakong impluwensya nini sa pagpalapad sa minsay sa paglaom. Southern Asia Pacific Division naghiusa sa pagampo o pagpasalamat alang sa bagong liderato sa Iglesia Concert. For a cause sa Hope Channel South Philippines, nag-awa sa kalipay o paglaom uban sa aminiton nga suporta sa mga kaigsuunan. Kini ug uban pang mga balita nga atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga padasig ka na to mga kapaglaom, changing lives, sharing love, changing lives. Hope Channel South Philippines, gipasidunggan sa 2025 Global Network Report atol sa SSD Annual Council. Sa likod sa kadaugan, adunay istorya sa paglaom nga nagdilaab ato kining siron mga higala, pinaagi nini nga report. Hope continues to shine across the world. Pinaagi sa 2025 Global Network Report nga gipresentar ni Roby Berghan, Vice President sa Hope Channel International, gipakita ang kalampusan ug kahulugan sa media ministry nga nagdala sa paglaom ngadto sa mga katawhan. Sa 2025 Global Network Report, giisgutan ni Berghan ang mga nagunang bahin sa taho, lakip ang network update, strategic framework, production strategy, innovation ug One Voice 27 initiative. Gipasiug daw usab ni Berghan ang 2030 vision, usa ka panglantaw nga nagpunting sa paghiusa sa tibuok Hope Channel Network aron maabot ang mas daghang katawhan pinaagi sa teknolohiya, media ug pagministeryo nga may kaluoy ug kabaguhan. Pinaagi sa maong report, gihatagan og dakong pagdaig ang Hope Channel South Philippines tungod sa ilang makapadasig nga kalampusan sa social media engagement ug aktibong pagministeryo sa mga komunidad. Base sa Channel Analytics, nakabot sa Hope Channel South Philippines ang labaw 418 milyones ka video views ug 1.4 billion ka impressions, usa ka ehemplo sa impact beyond the screen. But this is excellent progress. This is about being impactful. Now imagine if every channel in the world had these sorts of results. Wouldn't that be amazing? And so I leave you with this one thought. Hope Channel is the evangelistic brand of the church, and we're here to help connect people to our physical spaces. And our tagline for Hope Channel now officially is Hope Starts Here. To God be all the glory, nini nga kadungganan. Mga higala, dugang report nga gipahigayon sa Annual Council, Southern Asia Pacific Division, naghiusa sa pag-ampo ug pagpasalamat alang sa bagong liderato sa iglesia. Mga higala, atong sayro ng mga bagong napiling pangulo, pinagi nga report.
Gisaulog sa Southern Asia Pacific Division ang pagpili sa mga bagong opisyal ug lideres sa nagkadaiyang union ug mission offices sa tibuok rehiyon. Sa usa ka makasaysayang higayon, gipahigayon ang pagpasidungog ug pormal nga pagkilala sa bagong napiling mga pangulo, executive secretaries ug treasurers sa nagkadaiyang union ug mission offices ilalom sa Southern Asia Pacific Division sa Seventh-day Adventist Church. Ang SSD headquarters usab mipahibalo sa bagong opisyal sa division. Ang Ministerial Secretary si Sugi Sitoros ug Associate Secretary Kerry Estrebilla. Ang ilang pagpili nagtimaan sa panaghiusa ug padayon nga pagpaligon sa misyon sa pag-alagad ug pagpanudlo sa tibok Southern Asia Pacific region. Aniya usab ang mga opisyales sa mga union ug mission offices sa Southern Asia Pacific Division. Ang tibok Seventh-day Adventist community naghiusa sa pag-ampo ug pagpasalamat sa Dios alang sa mga bagong gipili nga lideres nga nagpadayon sa misyon sa pagdala sa paglaom, pagtuo ug pag-alagad sa tibuok kalibutan. Usa kini katimaan nga ang iglesia integrated for mission, magpadayon sa paghiusa ug pag-alagad uban sa pagtuo, paglaom o gugma. Ang Ginoo magapanalangin sa kanunay sa atong mga pangulo sa iglesia. Dalang bahin mga igala, Concert for a Cause sa Hope Channel South Philippines nag-awas sa kalipay ug paglaom uban sa mayniton nga suporta sa atong mga kaigsuonan. Aniya ang report. Ang Hope Channel South Philippines nakigduyog sa tanang mga nahiagom sa mga trahedya, natural nga mga kalamidad nga atong na-experience karong mga panahon na when Davao and Cebu was hit by the earthquake, we thought nga naagid dapat buhaton ang atong istasyon, ang Hope Channel, nga mahimong kabahin sa pag-renovate or di ba pagbangon sa matag na apektuhan. And so we come up with the concept nga do not a concert for a cause. We've been doing concerts all the time, praising God, worshiping Him. But this time mga kapaglaom, we thought nga we can maybe use the music, the harmony, and all of the things that we do to help out to others. So that's why we call out to you. And thank you so much for helping us nga mahimong possible ang pagtabang sa usa ka church. That previous 2 Sabbats, we decided to help out Kabaasan Church in partnership with Davao or Southeastern Philippine Union Mission. This was under Pastor Danielo Palomares' leadership, and we talked to him. We asked him kinsa nga church ang mas needed, and so we, together with the CPOM administrators, SCPUM administrators, decided nga mahimong ang Kabaasan Church ang atong beneficiary. And thank you so much to all of you. Salamat yung kain ninyong tanan gikan sa mga singers nga nag-attend ato ang Arana sa Kabuntagon. The first part was for the Concert for a Cause. And then last Sabbath sa atong mga talents diri nga nagkinantahay, but the songs were not really effective if wala mo nag-respond mga kapaglaom. We're very happy nga mahimong kabahin sa inyong pagtabang sa Kabaasan Church. We have 200,000 plus nga atong ihatag sa SAPUM for Kabaasan Church mga kapaglaom. Amo mga pagampo nga dili man masuklian ang inyong kaayo diri nga pahatod sa Hope Channel, pero among mga pagampo nga kitang tanan unta naa sa maayong kahimtang sa pagkakaron. To God be the glory for all the things that we do that glorifies God's name. Praise the Lord sa kalampusan ug kadaugan sa atong gipahigayong Concert for a Cause. Anhita sa atong headquarters sa Butuan, mga kabataan sa NEM nagtipon alang sa Children's Summit 2025. Si Kapaglaom Rona Lore magabalita. Kapaglaom. Ang tanang mga cluster sa Northeastern Mindanao Mission madasigong milambigit sa Adventist Children's Summit 2025 nga gidumalahan sa Children's Ministries Department. Ang mao nga summit gipahigayon sa Barangay Tagbungabong Arte Romualdez, Agusan del Norte gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 2, 2025. Ready for Jesus, I will go ang tema niini ug gani tinuod yun nga makita ang kadasigon ug kalipay sa mga kabataan.
Daghang mananambong ang miapil sa kalihukan lakip na ang mga kabataan ginikanan magtutudlo og mga pastor. Sa adlong Miyerkules nagkatigom ang mga partisipante alang sa opening ceremony nga puno sa kalipay ug espiritu sa panaghiusa. Sa adlong Huwebes gipahigayon ang lain-laing mga kalihukan sama sa musical drama, handmime, religious interpretative song ug shadow play nga nagpakita sa talento sa mga partisipante. Wala usab mapakyas ang devotional ug mga plenary sessions nga usa ka importante nga bahin sa programa aron mapalalom ang espiritual ug personal nga pagtubo sa matag usa. Mao kini mga kaigsunan ang atong pasalamatan nga kining mga bataa sa ilaha nga mura nga mga edad mahimo sila nga morally uplifted nga mga bata. Sila mohawa niini nga camping site, they're holistically developed. Ilabi na sa ilaha nga spiritual nga pamaagi, sa ilaha nga kaalam, ang Dios magapuno niining tanan hantod sa ilahang pagtubo. Nga sa umalabot, mahimo usab sila nga mga leader sa iglesia ug andam sila sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Gipasabot usab sa mensahe ang pag-andam sa atong mga kasing-kasing alang sa pagbalik ni Jesus. Dugang paniini gidasig sa magwawali ang tanan nga magpadayon sa pagpakigsuod diha kang Kristo ug magpabilin nga andam sa iyang haduol nga pagbalik. Gipahinumduman usab nga bisan kinsa sa mga miyembro sa iglesia adunay kapasidad sa pag-apil sa buluhaton sa Ginoo. Gani bisan ang mga gagmayng kabataan nahimong instrumento sa pagpahibalo niini nga gugma ngadto sa uban. Mabungahon ang maong summit tungod kay kini miresulta sa kapinkulang 20 ka hamiling kalag nga midawat kang Kristo isip ilang personal nga manluluwas. Nag-ingon si Jesus diha sa Marcos 10:14, pasagdi ang mga bata nga muanhi kanako. Ayaw sila pugni kay alang sa ingon kanila mao ang gingharian sa Dios. Pinaagi niini nga summit nahatagan og dakong pagtagad ang mga kabataan sa atong iglesia. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga Northeastern Mindanao, kini si kapaglaom Rona Laure alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Rona. Mga kapaglaom, atong kumustahon ang atong mga igsoon sa Cebu. Adventist Development, Relief and Agency, Philippines, padayon sa pagtabang sa biktima sa kalamidad sa Cebu. Unsay pinakabagong lakang sa ilang operasyon, atong tikaon ang ilang mga mahinungdanong inisyatibo giya, uban si kapaglaom Calmark Morta ug Hazel Buscato. Let's watch this. Good afternoon, mayong hapon mga kaigsunan. Ako si Carl Morta from ADRA Philippines, Emergency Response Coordinator. Currently, we are here in Adventist Academy Cebu para sa atong pag-repack sa mga food pack na atong i-distribute sa 700 na mga households nga napiktuhan atong niaging Typhoon Tino. Together with us this afternoon, atong mga volunteers, Adventist Community Services volunteers gikan diri sa Talisay SDA Church, ang uban sa ila from Mandawi SDA Church. And we are thankful sa ato mga donors nga nagasuporta, nagapadayon o share sa ilang blessings ngadto sa ADRA Philippines ug usab sa atong mga partners, ang atong Central Visayan Conference, ang atong Central Philippine Union Conference ug sa tanang mga kaigsunan nga nagapadayon og ampo sa kalihukan sa atong ADRA Philippines. So, maayong hapon o God bless sa banan. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Hazel Buscato, isa sa mga staff po ng ADRA Philippines na nakadeploy po dito sa Cebu. Kasalukuyan po tayo ay nasa Isla Verde, Talisay City, Cebu, kung saan isa ito sa mga lugar na matinding tinamaan po ng Bagyong Tino noong nakaraang linggo. Ayon po sa isa sa mga residente, umabot po daw hanggang ilalim nitong tulay kung rumagasa po ang baha. At makikita niyo po sa paligid natin ngayon na ang mga bahay ay wasak na wasak at mistulang dinaanan po ng malaking alon at hangin. At marami po sa ating mga kababayan ngayon ang nawalan po ng tirahan at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Kami po sa ADRA Philippines ay nananatili pong committed tumulong po para sa mga naapektuhan po ng kalamidad. Maraming salamat po at patuloy po tayong magdasal para sa pagbangon ng buong Talisay City.
Daghang salamat sa mong report atong ipadayon sa pag-ampo ang atong mga igsoon nga nabiktima sa maong kalamidad. Og mga igsoon, pagtuo og paglaom nagdasig sa Harvest 2025 sa Southern Mindanao. Health and Home Book 2025 andam nang ipagawas sa Gango Church, Osamis City. Og mga higala, nabati ba nimo nga kinahanglan kag tabang sa emosyonal og psychological nga aspeto sa imong kinabuhi? Ano na ba'y programa o departamento ang atong iglesia sa mga krisis nga susama ni ini? Ato ka na pag-isgutan sa itong MISPA Commentary, kauban si Dr. Oliver Pido, ang atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Kiniugban pa ang mga balita, atong sayran, humanining habubo nga pahinumdum. Mutubag pagin ka sa ako, ha? Paminaw! Ha? Kani? Sige na. Sa kalibutan nga puno sa mga hagit o negatibo, ayaw kawati o paglaom. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Sa maong pahinumdum, mga higala, karong panahuna, daghang mga post sa social media nga diin makahatag gayud og alarma sa iglesia. Mga igsuon natong wala nakakaya og midesisyon sa pagtiwas sa ilang kinabuhi. Mga igsuon, aduna ba'y programa sa atong simbahan sa pag-atiman ni ini nga problema sa mga kaigsuunan? Ato kanang pagahisgutan kauban ng Director sa Education Department sa Southwestern Philippine Union Conference, Dr. Oliver Pido, o kapaglaw maker din sa MISPA Commentary. Mga higala, happy Sabat ug maayong hapon diha kaninyong tanan. Nini nga kahaponon atong makauban ang atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Dr. Oliver Pido. Doc, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Maker. Kumusta ang atong Education Department? Very alive and kicking. Praise the Lord yan, Dr. Nasayad kita, ako, namagi ko sa school ng trabaho. O ako mapasalamaton ko kay sa atong mga tulunghaan. Daghang kita mga programa nga maoy nasayad nga kini mao ang right hand sa ato nga church para sa ministry. O mapasalamaton ko nga I am part of this. Amen. O nini nga kaponon, Dr. Oliver, atong pagahisgutan ang mahitungod sa brokenness. As a church member or as an individual, unsaon man ako nga I am already in need of help. Unsaon ako pagkabalo nga I am already broken. Unsaon ako pagkabalo nga nanginahanglan akong tabang, Dr. Oliver? That's a really good question, kay sometimes mag-deny pa manggod ta ng kaya pa ni. Kasi we don't want to give an impression sa mga tao nga kulang na siya kuan, resilience, kulang pagtuan, ano. But experts would say three Ds, sir. Let's establish we are not experts here, but we simply rely on what experts say. One is actually when you are already deviant, meaning, for example, dapat ang reaction kalipay para imo kaguol. Parang, why can't I? Kana to be parang nahimo kang anomaly ba or kuan ka outlier ana ba ang imong gibati. Number 2 is actually distress. Kanang there's so much negativity na you cannot find kanang reason to be positive. Ang mood swings grabe na jud. And then ang tantrums uban would go for tantrums. So pag dili ni siya nimo usual nga mga mood or mga reaction sa bagay-bagay, then that's a cue. And the third is dysfunction. Meaning ang kuan magod stress,
ang mental health problem actually gakuan siya ba translate sa physical man usay na pain na uban nga na ay pain pero dili nila ma-explain kay normal man ang laboratory. So the experts even have names for that, terms for that. So if kung naagyan na nimo karon, please seek help. Tinood ka na. So ang first, deviant. Deviant ka. Ang second, distress. Distress, then Dysfunctional. So, ato ka natin man ang makapaglaom. Kung if I recognize or when a person recognizes their brokenness, how can the church, so dito ta sa church, how can the church become safe or judgment-free while ako as a person, as a church member, maadtugi ko sa church, mga ikog tabang, Dr. Oliver. So, how can they be a safe, judgment-free place where they can seek help? Or doon na ba tayo department para niinid? Do we have committee for this? Or muditso lang ta sa atong church pastor siguro, sa baka, Dr. Oliver? The church, as I see it, needs education. It's not only awareness, but an acceptance of what's reality ba? Nga it's there. For a very long time, at least tayo dito sa Philippines, kanang we stigmatize mental health. It has been part of jokes, di ba? Ginakatawan, ginalibak. And then, kitungod, dili kita aware. And the depth of our education, ana nga bagay, medyo, ano ba, shallow. So sa akong pananaw, the church really has to understand, when I say the church, even the church members, our behavior towards that. I would remember, Pastor, one of our workers before at SPC, na siya anak nga na Down syndrome. So we really discussed, the two of us, how can we make South Philippine Adventist College a safe place for this child? We really have to sit down kasi it's not just kanang having trainings, giving workshop, but it's a change of behavior and attitude towards people who are going through this it's either mental health problem or mental disorder. So napaka-importante niyan. If you ask which department, I can say that it should be an integration of all departments, but the department that is leading out in programs for mental health is actually the health department. Health department. Right now, yes. But I can also sense that there's a coordination kasi we are taking care of groups man who have mental health. Tayo, we are in the school. You can relate much to it, right? Because where we are operating mainstream education, naamjud tayong mga kids with special needs in our school. So, tayo, given nga nanay problem, very kinta. That's why we have trainings and we're trying to really connect with practitioners in this matter. And what are we doing right now? It's not that the education department is leading out. During the SSD Mental Health Summit, it was the health department of Southern Asia Pacific Division who led out. And one of the main agenda they had was the development of mental health policy. We became part of it because I was asked to speak on the policy development of mental health. That's why we know, but we are towards the direction on how we can link the church really and make the church a safe space for people who have mental health problem and how we can coordinate with mental health facilities and practitioners. So, as a school, dili ta pwede makaingon nga kini sa health department raman eh. So we have to work together. Exactly. That's why ang ato nga mga schools karon, ang ato mga teachers, atong mga faculty and staff gapaning kamot para niini nga problema. Pero sa department, Doc, do we have a program for this as of now? Yeah, we have. And one thing po day, we're also working with Adventist Possibilities Ministries. That's it. We're really talking with them also. So, daghanta, what are we doing in the department in relation to this? One is we're really conducting awareness. In fact, there was a time na
nagpa-training ta on how to deal with kids with special needs. But there's so much more we can do. There was a time when we brought some principals and superintendents to a mental health forum in Davao. And another is, this has been approved since 2022, but we are yet to really implement this. It's opening a special a SPED school, Adventist SPED school here in Cagayan de Oro City. So, ganun tayo. And the third is, na wala lang na dayon, but by December, we are really going to sit down with our college administrators and key personnel here at Southwestern Philippine Union Conference, and also we invited some colleges also outside of our territory to really write a mental health policy for campuses. First for college, then when we establish that, we will tailor it for high school, then for elementary. And yeah. How about the church member, Doc? Actually, sa church member niya, dito kita sulod sa iglesia, na siya problema. Nabantayan na nga na siya problema ni Ani. Kung sa ilang nga buhaton? Oh, yeah. One is, if there's a chaplain, kung na chaplain, kasi they're trained kasi, the chaplains are trained to facilitate, to process, no? That would be nice. Pero pag wala, then we can always go to the pastor. And I am hoping that pastors also know kind of itong hotlines, who to call, who to connect with pag naatay miyembro nga ingani. Muning, this is actually my hope sa mental health nga policy nga really the church is established as a unit ba nga kayang mag-take care sa mga people with problems such as this, whether members sa church or dili, members sa care group or dili, ganun siya. And how we connect with the mental health experts. I even wish nga towards the end, kaya nato ba nga the mental health experts will also trust our unit in the church to take care of the person alongside with their treatment. Kasi we cannot deny the fact that faith is also a big factor in the therapy of those who are into this, sir. So, but hindi lang po faith and prayer, because this is really an illness. For example, sabi natin may cancer, we don't tell the person kulang kag pagtuo, maayo ka tungod sa pagtuo. No, there's always a treatment, so similar to mental health. As an education director, Doc, of Southwestern Philippine Union Conference, unsa man nga mga initiatives ang atong ginahimo sa atong mga eskwelahan karon nga panahon? A lot. In relation to mental health, kanya-kanya na sila kasi depende sa ilang need and their level. They have their programs there. But one thing that we want to establish is, other than seeing their own pain, is actually allowing our students to see the pain and the brokenness of the world. That's why we have, do you remember, sir? Kids for Jesus and Kids for Mission for the elementary. And for the high school and college, we call it a Project 1 and 99, equivalent to Kids for Jesus. They're doing, so this is actually, it's an evangelistic campaign, but every year we're trying to find innovative ways of really making an impact sa community. Dili lang siya ingon nga evangelism purposes. The reason why it's called Project 1 and 99, ang focus is not only the one lost sheep, but the focus of a project is also the 99 left behind. So it's really nurturing and our young to seek for the lost. So karon, what's wonderful about Project 1 and 99 this year, ang gihimo, ang lead karon is actually Mindanao Mission Academy. Last year was Mountain View College Academy. Lahi po tong ilaha. We can really be proud kasi the materials were written and prepared from scratch. And this time, ang setup is, the framework of this year's Project 1 and 99 is really community, discussing social problems, discussing family problems. And we see the impact. Wala po yung nagwali, Sir Maker. Wala yung nagwali, But we did a series of orientation and training for our facilitators. Kaya dili lalim ang ginadiskusan. These are about marital fidelity. But in relation, gina-relate din sa doctrine. So, ang kagwapo is we saw the impact. Kay
For example, our academy in Mapun, Tawi-Tawi, that's 100% Muslims there. Gupa Mission Adventist Academy. Gawali na sila po every year while gawali po that. Same material, sir. For this time, makita dyan mo, puno kayong venue sa mga parents. Why? Kasi ang approach nato is really what they need. Tinood ka na. Oh, so really projecting or magnifying the brokenness of the world, but at the same time, bringing Jesus into the picture. So, Doc, ang Project 199, aside from diha sa church nga activity, they have to go out to the community. It's really going out to the community. This ang lalo na karon ang framework karon. So our academies and colleges are really going out. Let me give you an example. For example, ang Mountain View College, it's already their second year of holding this campaign kanang through mission trip. 1 week yun na sila dito sa community nila. I mean, Bukid nga community. They stay there. Ang core group. Kumbaga, tapos every day, immersion yun. Oo, immersion. Gina-shuttle then the rest of the students every day ang mutabang. Pero ang core group, tuadyo dito. They mingled with the people. They ate with the people. They visited the people in their homes. Tapos lahi ang training sa parents. Tapos pagkagabi, katuda yung designed program. So, makita, I have 2 boys who joined that mission trip. I saw the change in their perspective in life. One of my sons said, "Ma, grabe ma." Grade 7 son said, na-realize na ako na-adequate akong purpose. Wow. Ano? And my other son said, "Ma, grabe ang ilang kapubrihon. The need is just, so sana man ako'y kwarta." Sabi ko, "Nak, even if you have money, ma-overwhelm ka. Dako yung kayong pangangailangan." But diba I told you, you said you wanted to become a doctor? Sabi, you study well, study hard, and when you become a doctor, go back to that community. So that's the impact now on the 99. But at the same time, sabi ng anak ko, ma, usa ka pamilya ang gatakas gikan sa ilang baryo just to join us. So this is how it's creating an impact on the community kasi we want evangelism to be felt. Kana bitong we really connect our church to the community. Dili lang ta dito nga basta na lang naabot na wala. No, we want a connection with them, a relationship with them. Nindot kaayo ang program sa discipleship, Doc? Yes. Kaya nga itong mga bata yun. Is it possible for this to apply to our elementary schools? It will really come, sir. Lahi lag context. Excited namin. Yeah, Mindanao Mission Academy, Caldwell, Lakeview, naapos sila lahi nga style. And they're really reaching out to the community kung unsang need. We will come to a point nga we will require our grade 6 pupils to be immersed in the community. I mean, that is going to be life-changing for them. Mobitaw nang natay Kids for Mission, sir. Yeah. That is humanitarian initiatives nato, di ba, sa tanang schools. Sinod ka na. Oo, that Youth for Humanity ang tawag ana sa high school, and it's happening this month and December because we want to allow our pupils and students to see life beyond the comforts of their home and campus. Di ba kamo? You brought your students to the House of Cancer Patients last year? Yes. Naglahi jud ang pananaw sa mga bata. And it's the parents are supporting this. Kasi that's how we grow students nga dili entitled sa life. I mean, they always find value silang kinabuhi beyond self. The more pa nila makita nga, mas fortunate na pa less fortunate. Grabe pag kinahanglan nila nga at least ma-feel nila nga ato gini silang tabangan. Ang karon manggodok sila kay ato mga bata karon nalulong ra gid sa gadgets siguro sa balay. Ako personally sa akong mga anak ako na makita. Pero sa panahon sa naka-join siya, dito niya nakita nga grabe ang mga bata sa gawas. Daghan pa bagid ang nanglan sa ila ang tabang di ay. So tinod ka na Lok, salamat kaayo ni nga mga programa sa atong mga schools. O katapos ang mensahe alang sa atong mga kaigsunan, Dr. Oliver. As an education director. I'd like to address first our teachers. Teachers, you know that in our hands is the responsibility of being second parent. It's not just being second parents because the parents are not there. But because in our ministry, we are handed a responsibility that should have been given to the parents.
However, because of the change of society, it is now in our hands. We make sure that we nurture a generation that will see brokenness as it is. But despite of the brokenness of the world, let us always remind our child that in Jesus, they will always be whole. Bahala na unsa kalisod sa ilang kaagi sa kinabuhi. And also, teachers, these children will really face hardship in life. They will face challenges that will dehumanize their capacity. But let us always remember to remind them of their value and that their life is not only for themselves. Maoning, we will always strengthen missionary outreach, humanitarian initiatives. That is Adventist education, because Adventist education is service. And for those who are broken right now, wherever you are not alone. It is okay to feel vulnerable, but I pray that you reach out to a person whom you can trust and seek help. And to our brethren, let us be keen on we are our brother's keeper after all. If we have a brother who needs help, a family member who needs help, do not deny that person the help that he or she needs. Let's alalayo nato, normalize mental health problem. Let's acknowledge that this is already present. It is not imagination. It's not a feeling. It's not a mood. It is a condition. So I hope with this being said, and I will always believe that the Seventh-day Adventist Church should be the most caring church in this earth. And that's how we bring light and hope to this world, because we represent the God who is love. Dagang salamat, Dr. Oliver Pido, ang atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Mga higala, Project 1 and 99, matinud-anong pamilya, matinud-anong komunidad, gipahigayon sa mga Adventist Academies ilawom sa Southwestern Philippine Union Conference. Aniya ang report gikan sa Mountain View College, Mindanao Mission Academy, Lakeview Adventist Academy ug Caldwell Adventist Academy. Students from Mountain View College Academy, headed by the Ministerial Seminar, carried out a mission trip in partnership with the SWPUC-wide simultaneous evangelistic campaign on October 26 to November 1, 2025 at Songko, Lantapan, Bukidnon. In the mission field, each morning begins with compassion in action through the Little Lad Ministry. Inspired by the story of the boy who shared his small meal to feed thousands, our volunteers go house to house singing songs, offering prayers, and sharing simple blessings of bread and a drink. It's more than just breakfast. It's a reminder of God's care reaching 120 homes across Songko, Lantapan. As the sun rises higher, the joyful voices of children fill the air through the Kids Bible School. Held at the local gym, this gathering teaches young hearts about Jesus through stories, games, and lessons of kindness. This year, we reached over 250 children, planting seeds of faith that will grow for a lifetime. The journey continues with the house visitation. We step into homes to reconnect with families and former members. We listen, pray, and encourage, rekindling faith and reminding each one that they are seen, valued, and loved by God. Within our own circle, the in-house Bible study refreshes our spirits. It's a time for volunteers to grow in God's Word,
to be filled so that we can pour out the same grace for others. And as evening falls, the light continues to shine through our nightly family lectures. Each night, families of Songkot gather together at the local gym, sharing the word, praying together, and strengthening their bond in faith and family. We reached 30 families, bringing the warmth of fellowship and the hope of God's promises to every doorstep. Ako si Gladys, naging sa Sagayan, sa Roman Catholic. Ako na kong kalipay nga na namugna diri sa among barangay Sungko lan tapon bukid nun ang programa sa Mountain View College Academy nga about sa Bible stories sa mga bata, about sa Bible song, sa Bible verse. Dako na ko kayong kalipay nga na abot mo diri sa amua kay nakakaisip ko sa kaginikanan. Napod ko'y na apply sa ako ang pamilya nga sa pag-abot ninyo nga nako'y nadunggan nga na mga pulong nga kinanglan ako i-apply sa among pamilya. Napoy mga pulong nga dili angay na mo buhaton dahil naami nabuhat sa among pamilya nga katuday nga mga pulong dili day siya angay. Para sa akwa ang epekto dako kaayo ang epekto nga mahatag sa Kids Bible School sa akong mga anak kay kini sila mitras gagmay pa nakakaton na sila kung unsang naa sa Biblia nga makahatag kanila kayuhan puhon o kayuhan usab sa iyang kauban niya nakugod kay kaning tabang sa kahibalo nila sa mga kanta sa gipangtudlo sa Mountain View College Academy kanila niya nakugod kayo ang kaning mga skills nga ilang madawat para niini sa ilang gipang kuan nga mga programa. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Proverbs 3 verse 5. This week was truly a blessing not only to us but to the souls here in Songkot Lantatan. The furtherance of the mission is only possible through the willingness of the heart and through the work of the Holy Spirit. This is Rachel Pauline Batuller Penuranda for MISPA Live News and Commentary. Praise the Lord nga nga proyekto nga naghatag og kahayag og tinuod nga koneksyon sa atong nga mga kaigsunan. Sa Southern Mindanao, misidlak ang pagtuo ug paglaom alang sa Harvest 2025. Atong ilhon ng mga kasing-kasing nga naglampos niini nga panaw sa pagdasig sa mga anak sa Dios. Si Kapaglaom Belsan Moring magabalita. Pipila ka mga departmental director sa Southern Mindanao Mission nagiusa sa usa ka kusgan nga bulaton sa ebanghelyo nga gitawag Harvest 2025 ang katapusang pasidaan. Ubos sa temang The Conflict Behind All Conflicts, nagdala og gamhanang mensahe sa paglaom ug pagpangandam alang sa pagbalik ni Jesus. Gipagayon ang maong programa sa duwa ka dapit ang Kokob Seventh-day Adventist Church sa Coronadal City, South Cotabato ug ang Barangay Alegria, Sitio Pagang sa Alabel, Sarangani. Kini nga fellowship usani sa fellowship diri nga naitabo sa Coronadal 2 District o usani sa mga programa nga ginahulat sa atong mga kaigsunan tungod kay ang initiative sa pagtapos sa Harvest 2025 ila na kining gisugdan o bago lang yun natapos ang Harvest 2025 nga evangelistic campaign nga gibuhat didto sa Blingkong, Lutayan, South Cotabato. Akong gipasalamatan ang mao nga mensahe og ang wali karong nga semana tungod kay nag-ani kini og wala mo ubos og 50 ka mga hamiling kalag. O nagtuo ta nga ang mga kaigsunan nga nidawat ang Kristo karong adlaw mo hatag yun og positibo nga response nga ang ilang barangay matukuran og simbahan aron nga naa na sila'y dapit nga matigumanan sa matag adlaw nga Sabado o usa sa mga dapit nga mga singgit sa mayong balita diha silang barangay. Ako po, si Sweet Silka Kapit. Masaya ako dahil nakadalo ako ng 1-week seminar sa Seventh-day Adventist dahil marami akong natutunan sa salita ng Diyos at nagdesisyon din ako na ako ay magpabautismo. Atong pasalamatan mga kaigsunan, karon ang adlaw kung sa day natapos ang atong programa katapusan pasidaan dito sa Barangay Blingkong Gymnasium. Ganit nalipay kita
kay ubay-ubay nga mga hamiling kalag ang nagdawat kang Kristo isip ilang personal nga maluluwas. Gani ato pong kalipay kay tungod niya ang ato ang mga directors. Kay kini gikompo sa unom ka mga direktor nga kada gabi laylay ang mga nagwali. Ug nalipay pug ko usab kauban sa ato nga mga Adventist missionaries nga kusidin nag-uban sa pag-groundwork kauban ang mga literature evangelists nga mong inungdan daghan ang mga miling kalag nga nagdawat kang Kristo isip ilang personal nga maluluwas. Kini nagtimaan sa padayon nga kalihukan sa Southern Mindanao Mission paingon sa Harvest 2025. Gikan diri sa Southern Mindanao Mission, kini si Belsan Mauring nagareport alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Belsan Mauring. Mga higala anhita sa unsa daw. Ikaw ba nakasinati nga halos mawad-an og paglaom? Nga gusto na ka mo give up? Og tapuson ang tanan tungod sa kadaghang problema o mga pressure sa kinabuhi. #HowToFindHope. Unsaon og asa man makita si Hope. Si kapaglaom tawing adunay makapaikag nga kasinatian kabahin sa pagpangita ni Hope. Dinhilang sa unsa daw. There is hope, so hold on. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. Unsa daw? What's up mga guys? Kumusta naman ang mga dasig nga anak sa Ginoo? Ang uban nagantos maghapon sa tumang kagwapo? O ang uban nagantos lang? Joke, joke, joke! Bitaw mga igsoon, recently daghan gayud ang gakahitabo nga mga kulba kaayo sa palibot. Sama na lang sa bagyo, baha, kamatay ug uban pa. Nga usahay makaingunta nga makahatag gayud kanato og kaluya. Apan higala, bangon og pahiyom. Kay aduna tay paglaom. Unsa daw? Apan unsa man nimo ang pagkakita sa paglaom? Ilabi na kung aduna kay bugat nga problema. Unya ikaw pa jud mag-inusara. Tara, mangunta na ta sa atong mga higala. Nakasi natin na kanabang ng mga dako nga problema niya. Gusto na ni mga mo give up. Actually sir, kana ang daghan manggid ta problem nga mura ka face sa life. Nakasulay nako sir dai kuan katong sa una nga lugos mi kanang makakaon nga wala mi kanon sa isa ka adlaw. Kato ang kuan namatay akong mama. Oh, that time ang good is murag kanang nawalan murag half sa akong kinabuhi is namatay pud bitaw. Nung unang linggo na pumunta ako dito sir, yun yung kasi sir hindi ako taga rito, namatay yung nanay ko tapos umuwi ako pero after ng bumalik naman ako dito tapos nung bago ako umalis may nangyari na naman sa kapatid ko na stroke, na mild stroke sir, na admit after ng libing ng nanay ko. Yun po sir, parang tuloy-tuloy yung problema, walang tigil ba. Especially as a students pod nga akong gina-face nga ka-struggle gid ko sa kanaang akong academic. Akong pag-eskwela ato kay murag grabe wala na jud kanang wala na ko ganahi, dili na ko ganahan mosulod. Akong mga quizzes is fail na tanan. Dun sa may mong gibuhat nga overcome nimo ang tanan or malusutan nimo, malampasan nimo ang tanan yung problema nga imong nagian. Unsa may mong gibuhat? Actually, it takes time gyud para maka-recover ko ato. Makaingon ko karon nga kanang wala jud ko fully recover. Naglihok pud may para pud masulbad ang among kagutom. Kung wala mi kanang lihok, dili mi makakaon. Siyempre sir, yung una-una, siyempre pumunta ako dyan sa simbahan, nalangin, umiyak hanggang sa gumaan yung pakiramdam. Tapos tinatanong yung kung bakit ito nangyari ba, bakit sa amin nangyari ito, yung ganito. Siguro lahat sabi ng mga kaibigan ko, yung comfort na yan, ng pagsubok niya ng Panginoon para maging matatag yung paniniwala mo sa Kanya. If kung bugat na kaayo, kay gapray lang gid ko, then if kung night times nga mag-give up gid ko, gaw na huna gid ko kung unsa kong purpose nganong kayang
na-experience na ko ni siya. Then mao lang gid pud akong giunahuna lang gid pud akong goal, giunahuna lang gid pud akong purpose kay ang ako gid pud sang linya sa ako ang self sir is kana bitang ang everything happens for a reason yun and purpose yun. So walay ginahatag si God nga mga pagsulay sa imuha nga dili nimo kaya. So, dapat mag-uban gyud na ang imuhang pag-ampo o ang imong paglihok. Akong gihuna-una nga, naa pa man ko'y dada, siya na lang akong himuon og strength, siya na lang. Yun yung focus na ko sa trabaho, tapos syempre hindi makalimutan magdasal, ganyan po. Oh Lord, tagi ko enough nga strength para malampasan ako ni tanan din. Murag, after that kay murag okay ko, inana, pero makaingon jud ko nga dili pa jud ko fully recover. Sa ngayon sir, syempre konti-konti nagre-recover na, syempre wala nang inaalala, trabaho na lang ba, focus sa trabaho, ganyan po. Unsa daw? Mga higala, ang Ginoo mao ang tinubdan sa tanan nga paglaom. Duol kita kaniya, kita dili gyud mapakyas kung sa gugma murag wala jud kay swerte, pero sa Ginoo wala gyud ta napildi. In Lamentations 3 verse 24 nga nagingon, "The Lord is my portion, therefore I will hope in Him." Kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Dahang salamat kapag laom tawing mga higala atong sutaon ang atong weather update karon nga semana. Anias kapag laom Miguel Aisha Dumangkas alang sa Mispa Nahon. Good day mga kapaglaom! I hope you are all doing well, and we want to extend our thoughts and prayers to those who have been affected by the recent typhoon. We know that the past few days have been challenging, so please continue to stay safe and look out for one another. With that, let's take a look at our weather update for next week so we can all stay prepared for what's ahead. On Sunday, mga kapaglaom, the temperatures will range from 24 to 31 degrees Celsius in humid conditions with more clouds than a sun and stray afternoon thunderstorms possible. On Monday, expect similar temperature of 24 to 31 degrees Celsius with considerable cloudiness and a couple of thunderstorms in the afternoon. On Tuesday, the day will see highs again near 31 degrees Celsius and lows around 24 degrees Celsius with some sun in the morning, then clouds building with a thunderstorm in parts of the area in the afternoon. On Wednesday, the temperature climbs slightly to around 32 degrees Celsius, remains 24, and the forecast calls for mostly cloudy skies with a thunderstorm in spots. On Thursday, expect a high around 32 degrees and lows near 23 degrees Celsius with cloudy skies and a couple of thunderstorms, especially later in the day. On Friday, the temperatures rises to about 33 degrees Celsius to around 25 degrees Celsius with some sun turning to clouds and an afternoon thunderstorms likely. Finally, on Saturday, the temperature will again rain about 33 degrees Celsius to about 25 degrees, and the day will be warm with clouds breaking but with the possibility of an afternoon thunderstorm or two, and the sun will set mga kapaglaom on Friday at 5:18 p.m. and 5:19 p.m. on Saturday. How to smell good? To smell good internally, drink plenty of water to flush out toxins and keep your sweat light. Then out and eat hydrating fruits like pineapple, oranges, apples, and watermelon, along with vegetables such as cucumber and leafy greens that naturally freshen your body scent. Include herbs like mint, ginger, lemongrass, and parsley to improve digestion and breath. And add yogurt or green tea to reduce odor-causing bacteria. Try to limit garlic, onions, spicy food, red meat, greasy fast food, too much sugar, coffee, and alcohol since they intensify body odor. As a bonus, practice internal hygiene habits like drinking lemon water in the morning, eating slowly to avoid acidic breath, taking probiotics such as yogurt or Yakult for better digestion, and not skipping meals to prevent sour stomach odor. Together, keeping you fresh from the inside and out. Hugot manhon na po kita, mga kapaglaom. Nag-healthy snack gani ko para healthy, pero sa imong ngisi instant heart attack gihapon. In Proverbs 15:13 it says, "A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit."
This verse reminds us that a joyful heart shows on your face and lifts your spirit, while a heavy or hurt heart brings you down. Simply put, your inner feelings reflect outwardly in how you look and feel. So always smile and stay positive. I am Miguel Ayasha Dumancas, nagapahinumdum. Maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again rin sa Mispa Nahon. Daghang salamat sa mga weather update kapag laom Aisha. Kapag laom Aisha, naka-experience na ba kang heart attack ka? Praise God kapag laom kay wala ra, healthy ra gid gyapon. Ikaw kapag laoman? Kadyot. Kay tungod sa smile. Tungod sa smile. Basta makapaglaom, kaning smile kay maka-heart attack magiday ni, no? Tinod, makapa-stop sa to ang thinking bakit pangutanan na to si kapag laom Riniel kung kato nakikita niya yung wife sa smile naka-heart Kanang first thing nga nakita ba? Kanang first thing mo nakita nga pagtan-on mo sa iya nga buto-butog yun. Buto-butog yun? Buto-butog yun. Heart attack yun ba? Heart attack yun. Imbis nga kilig. Ay, mo lagi. Mo lagi na. Kapag laom kapag laom Riniel o kapag laom Aisha, karon si Manaha nag-isgota about brokenness. Yes. Nakasulay na ba ka? Broken ka? Ay, oo. And I praise the Lord tungod kay sa akong naagian nga brokenness nga bitong kung wala bitaw kay Ginoo, blanco gid kaayo ang tanan. Like bitaw gamata ka pero mura kag kaginhawa ko. Kaginhawa pa ko. Wala gyud kapag laom makar. And that's the point nga nakarealize ko nga we really need God in our life. So unsay imong gibuhat? I pray. I read the Bible. Tinuod yun na siya. Lahi ang wisdom nga ihatag sa Bible. Kaysa sa wisdom po sa uban niya. Kanang sige lang, okay lang na. Pero pag ang Ginoo mo, stuya sa mga kapaglaom, lahi rag yun. Tagai lang yun chance to musulod ang Ginoo sa mga kasing-kasing. Mulang yun na siya ako ang ikasuggest sa uban. Nindot nga, Tip. Kapag laom ay siya. Yes, ako kapag laom na po ko time nga broken po ko. Labi na if sometimes nata expectations sa tong selves. Labi na sa mga students diha no nga. Kana natin gina-expect nga makuha nga grade or kanang naatay mga sudden bitaw nga situations nga dili ma-meet niya. Tingala ta nga, hala, wala lagi na ko naabot. Dili lagi niyang nahitabo. Pero kanang gina-remind agad sa ako personally kapag laom makar no, gaduol gyud po ko. Sa amuhang school naman may mga guidance counselors gyud. Tapos kanang helpful gyud kay kapag laom nga kanang naa kay someone to talk to mo tiging ganyan ni Dr. Oliver nga, it is nice also nga that you have someone to talk to nga masaligan gid pod nato. And most of all mga kapaglaom no, let us always remember nga we have God. Duol gid ta sa Ginoo. Let us always pray because it is such a comforting thought nga naa gid ta Ginoo nagauban ka nato maski nasa ug maski naunsa na ta. Pero atong klarohon ni kapaglaom ay siya, walay ga pressure sa imuha. Nga buto ni mo na nga grades. Wala ra kapaglaom, kaugalingon ra. Kaugalingon ra. Mga higala, mao kadto atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-lain og mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kining ubos nga igsoon, makardayham. Sugilanon nga makatag kanatong kadasig og kaligon sa atong pagtuo kini yung kapaglaom, Annalisa La Victoria. Sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma, magpatigbabaw sa matag usa kanato kini si Riniel Capon. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa tong matuod nga pulianan. Kininyong kapaglaom Miguel Ayasha Dumancas. Ang tod susunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.